Billionaire Instant Bride, Part 19. We should leave, Iho. My lolo's voice echoed in my head while I am looking at my bloodstained, trembling hands. No, I'll stay. I insisted, shaking my head and taking a step away from him. Hindi ko alam kung bakit gusto kong manatili. Kami lang namang dalawa ang tao sa lugar. I'll stay. Dagdag ko sa pahinang boses. I will never leave this place. We should go, my lolo emphasized, grabbing me by the shoulder and pulling me away. No, I screamed, trying to free myself from his grip, but he held me so tightly. Lolo, no! I screamed and screamed until the whole place turned pitch black. And as light started to spread, a blank white ceiling welcomed me. A dream. Bulong ko. Napakunot ang noo ko bago ako tumingin sa paligid. And there I saw my lolo, sitting comfortably with a playful grin on his face. What? I said, getting up. Napangiwi pa ako bago nasapo ang aking noo. Why are you here? Ngumisi siya sa akin bago napailing. I should be asking you that. Why are you here? What do you mean? Tanong ko sa kanya. Ilang saglit lang ay natigilan ako ng maalala ang nangyari. What exactly happened? My grandfather covered his mouth while his shoulder rises up and down, hanggang sa hindi na niya makayanan at bumulwak na siya ng tawa. Oh God, Iho! Maluha-luha siyang tumawa. Napuno ng malutong niyang halakhak ang kwarto. You collapse in the middle of making out with Christine. And the pilot has to do an emergency landing just to bring you back because Christine has gone hysterical out of panic. And yes, your honeymoon was cancelled. Blood rushed to my cheeks and ears. Memories of what happened before I collapsed flooded my mind. How I ended up making out with Christine and collapsing after seeing blood in her private part. Nasa bunutan kong sarili ko. Dahil sa labis-labis, nakahihiyang naramdaman ko. I couldn't stop looking at my hands in disbelief. I couldn't believe it. I actually attempted to fuck Christine. I lost control. But there's no way that would just happen out of nowhere. If I had to trace what happened before, I got in hit. The only thing I could think of was the glass of juice I drank. I immediately looked at my grandfather. I narrowed my eyes at him, eyeing him suspiciously. You did something, didn't you? What are you talking about? He responded innocently, but the tone of his voice contrasted his expression. Mapaglaro siyang nakangisi sa akin. All I ever did was make sure you two will have a memorable honeymoon. Umiling siya sa akin, but you ruined it. Naikuyom ko ang kamay ko dahil sa sinabi niya. There's no way he just did that. I am pretty sure he planned something. That he was responsible for the sudden rise of our libidos. No, sigurado akong may ginawa ka. I know how cunning you are, Lo. I insisted and he just laughed at me. Well, all I did was help you to conceive a child. Atat na akong magkaapo. I didn't know you would ruin the plan. Sagot niya sa akin bago siya tumayo. I think you should be talking to your wife rather than me, Iho. You've been asleep for 3 hours, and I believe you owe her an explanation. Dagdag niya bago gumisi. She probably questioning, where did she ever go wrong for you to collapse in the middle of your sex? Muling nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. And before he can even go out of the room, I spoke. Does everyone know about it? About me collapsing in the middle of sex? Umiling siya sa akin. It's only me and Christine. But if you don't go and explain things to her, I might tell your friends about it. Lo! Saway ko sa kanya pero ngumisi lang siya sa akin bago tuluyang lumabas. Tatayo na rin sana ako para hanapin si Christine pero nagring ang cellphone ko at nakita ko ang text ni Marco na nagtatanong kung kumusta na ba ako. Pagtingin ko sa phone ko ay marami na pala akong natanggap na text at missed calls. Lolo must have told them I collapsed. Hindi ko na lang yon pinansin at tuluyan ng bumangon para hanapin si Christine.
I don't know how am I going to approach her considering what happened between us. But I don't have a choice. I had to tell her that it wasn't part of the plan, of our agreement. I don't want her to think that I'm taking advantage of the deal. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya na aksidente lang ang nangyari, na hindi ko yun gustong mangyari. And I'm sure ganoon din siya. I will also have to tell her that it was my grandfather doing. Why things ended up like that. But I should have known better. Ako sanang mas kumontrol sa sitwasyon. But things already happened, and I can no longer go back and fix the damage. So it's better to just discuss it with her and make things clear. Ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano, lalo na't ako ang nakauna sa kanya. I feel really bad for doing it, for taking her virginity. Well, I didn't know. I mean, she told me everything was her first but I didn't believe her. Akala ko ay nagkukunwari lang siya gaya ng ginagawa ng ibang mga babae. Nakilala ko nun. But it turned out she was telling the truth. Hell, I don't want to offend her. But if that's what I need to do to set boundaries, then I have no choice but to do it. I have to draw a line between us. I don't want her to get attached to me because there's no way I'm gonna fall in love with her or at least reciprocate the feeling she might develop in the long run. Kaya habang wala pa kami sa ganong sitwasyon, ay pipigilan ko na. I will never fall in love with anyone but her. I have a promise to keep, and I will continue to keep it even if I have to wait forever. Just for us to happen. Siya at siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. No other woman can replace her in my heart. Billionaire's Instant Bride Part 20. Nakaupo lang ako ngayon sa lilim ng isang puno sa garden ng mansyon ni Mr. Muller. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari, kung paano na-cancel ang honeymoon namin. Sabik na sabik pa naman sana ako na makapunta ng ibang bansa, lalo na sa Paris, dahil palagi ko itong nakikita sa mga pinapanood kong mga telenovela at pelikula. Lalo na ang Eiffel Tower. Napabuga ako ng hangin bago napasandal sa kahoy na upuan, bago tumingala sa asul na kalangitan, at inalala kung ano ang nangyari. Halos magsilabasan ang mga ugat niya sa leeg habang humihingi ng saklolo. Hawak-hawak niya ang walang malinis Mr. Muller. Pilit kong dinadama ang pulso niya, pero siguro'y dala na rin ang labis-labis na panik, kaya hindi ko tumagawa ng maayos. Dahil dito ay mas nataranta pa ako. Nang walang tumating na saklolo, ay doon ko lang napagtanto na baka hindi nila kami naririnig, na kaya may intercom sa kwarto dahil baka soundproof to. Kaya naman ay dali-dali akong tumayo. Pero agad ding natigilan at napamura nang mapagtantong hubot-hubad pala kaming dalawa. Dali-dali kong sinuot ang damit ko kahit na napapangiwi pa ako dahil sa kirot na nararamdaman ko sa aking kasalanan. Pagkatapos ay naghanap na ako ng underwear para kay Mr. Muller. Napadin pa ako sa malambot at duguan niyang pagkalalaki. Hindi ko napigilang mamula dahil ito ang unang beses na nakakita ako ng ari ng lalaki. Pero nilunok ko ang hiyang yun at dali-dali siyang sinuutan ng salawal. Pagkatapos ay buong lakas ko siyang ibinangon para lang maisuot ko sa kanya ang puting roba na nakita ko sa cabinet. Pagkatapos ay dali-dali na akong nagtungo sa intercom para sabihan sila na nahimatay si Mr. Muller. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga attendant. Bakas sa pagmumukha nila ang pagtataka nang makita ang estado ni Mr. Muller. Hindi ko naman masabi-sabi sa kanila ang dahilan dahil napaka-pribado nito at sensitibo. Tell them to land. Sambit ko sa isang attendant. We need to have my husband checked since he had a bad fall. Tell the pilots to do an emergency landing and if you can, please inform Lolo Henry as soon as possible. Hurry! Dagdag ko ng mabilis namang sinunod ng attendant. Matapos ang ilang sandali ay nakarinig ako ng announcement mula sa piloto na maglalanding na kami, kaya naman ay napanatag na ako.
Napatingin ako kay Mr. Muller na wala pa ring malay at may bukol sa may gilid ng noo niya at kasalukuyang dinadampian ng cold compress ng attendant. Nilapitan ko to at nagpresenta na ako ng gagawa. Let me. Sambit ko bago marahang kinuha sa kanya ang cold compress. Sabihan mo kapag nakapag-landing na tayo, okay? Bilin ko sa kanya. Tumango lang siya at in-excuse ang sarili. Nang makalabas siya ay doon na ako napatitig sa lalaki. Habang dinadampian ko ang noo niya, ay bumaba ang tingin ko sa mapupulang mga labi nito. Na tila ba nangaakit na halikan ko. Doon ay nanumbalik sa akin ang mga mainit na tagpong naganap bago ang aksidente. Hindi ko napigilan ang pag-akayat ng dugo sa aking magkabilang pisngi. Hindi ko kasi inaasahan na mangyayari yun. Hindi ko na alam kung paano ko siya harapin matapos ang nangyari sa aming dalawa. Kasi sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang pagmumukha niya, ay naaalala ko ang mainit na tagpo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano yun nangyari, pero sigurado kong hindi natural na aksidente yun. Na nadala lang kami ng init ng nararamdaman namin. At malakas ang duda ko na ang dahilan kaya nag-init kami ng gusto ay sa juice na ininom namin. Yun lang naman kasi ang parehas naming ininom ni Mr. Muller bago kami sabay na tinamaan ng init. At hindi ko na kailangan pang mag-isip kung sino ang responsable ron. Isang tao lang naman ang pumapasok sa isip ko. At iyon ay si Lolo Henry. Alam kong atat na siyang magkaapo sa tuhod. Hindi ko naman siya masisisi na ganoon na lang katindi ang kagustuhan niya at kung bakit niya nagawa yun. Pero kung sakaling mang siya talagang responsable, ang akin lang naman kasi, hindi naman totoo ang pagsasama namin ng apo niya. Paano kung nabuntis talaga ako? Ano na lang masasabi ni Mr. Muller? Na pinikot ko siya at nagpabuntis ako para sa pera niya? Alam ko ang takbo ng isip noon at kung paano niya ako nakikita. At isa pa, ang pagkabirhin ko. Napatingin na lang ako sa kawalan kasabay ng pag-iinit ng bawat sulok ng mga mata ko. Huminga ako ng malalim para sana'y pigilan ang panunubig ng mga mata ko. Pero hindi ko rin nagawa. Dahil mabilis na gumulong ang mga butil ng luha ko sa aking magkabilang pisngi. Na kahit ilang beses kong punasan ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi ko mapigilang mainis sa sarili ko. May kasalanan din naman ako sa nangyari. Nagpadala rin naman ako sa init ng nararamdaman ko. Kaya wala akong karapatang magsisi at manghinayang. Yun nga lang, bala ko ba sanang iyalay ang pagkabirhin ko sa lalaking makakasama ko habang buhay. Pero ano pa bang magagawa ko? Nangyari ng mga bagay-bagay. Napabuga na lang ako ng hangin bago inayos ang sarili ko. Nagilamos ako para hindi gaanong mahalata na umiyak ako. Pagkatapos ay nanatili na ako sa tabi ni Mr. Muller hanggang sa bumalik ang attendant. Pagkatapos ng halos isang oras, ay nakarinig ako ng katok mula sa pinto kasunod ng pagbukas nito. Agad na pumasok ang attendant. Magsasalita na sana ako nang makita kong may kasama to. Si Lolo Henry. Lolo? Bulalas ko. Mabilis siyang lumapit sa amin. What happened, Iha? Are you okay? Tanong niya sa akin bago ko tiningnan mula ulo hanggang paa. Hindi pa akong nawala ng malay. Cereal po. Sambit ko sa kanya at hilaw ng umiti. Ano ba nangyari? Tanong niya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Nangungusap ang mga mata niya sa akin na ilantad ang dahilan ng pagkahimatay ng apo niya. Napatingin ako sa flight attendant pagkatapos sa kanya. Oh, give us some privacy, Ellen. Sambit ni Lolo Henry dito. Mabilis namang tumalima ang babae sabay sara ng pinto. Pagkatapos ay bumaling na sa akin ang matanda. Now tell me, hindi ko pa man naibubuka ang bibig ko, ay labis-labis na ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa iyang nararamdaman. Ano po kasi? Mahirap at nakakahiyaman ay ikinuwento ko pa rin sa kanya ang nangyari. Hindi ko lang dinetalye dahil sa amin na lang yun. Sinabi ko lang sa kanya na nahimatay ang apo niya matapos itong makakita ng dugo habang nasa kalagitnaan kami ng pagtatalik. Tahimik at walang ekspresyon ang mukha ng matanda, kaya hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya.
Nagsabi lang to na parating na ang medics na titingin sa kalagayan ni Mr. Muller. Pagkatapos ay tinanong din niya ako kung okay lang ba ako. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi, pero tumango lang ako sa kanya at peking ngumiti, kahit gustong gusto ko nang umiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Matapos ang ilang sandali, ay dumating na ang titingin sa kalagayan ni Mr. Muller. Doon na rin ako inalok ni Lolo Henry na umuwi na sa mansyon. At habang nasa kotse kami, ay hingi ako ng paumanhin sa kanya. Dahil tingin ko'y kasalanan ko kung bakit hindi natuloy ang honeymoon namin. Dahil din sa akin, ay hindi na matutuloy ang plano ni Mr. Muller na magpanggap na lang akong buntis. Lalo na't alam ni Lolo Henry na wala pang nangyayari sa aming dalawa ng apo niya. Iha, it was never your fault. Huwag mong isipin na kasalanan mo ang nangyari. Sambit niya sa akin bago niya inabot ang kamay ko at marahan iyong pinisil. Kasalanan ng apo ko yun. Siya ang nawala ng malay, hindi ikaw. Siya ang dahilan kung bakit hindi kayo natuloy. Yan ang isipin mo, okay? Tumango na lang ako sa kanya at nang matapos na ang pag-uusap. Medyo napagod din kasing utak ko at katawan ko sa mga pangyayari. Kaya sumandal na lang ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko hanggang sa makaidlip ako. Nagising lang ako nang marahang tapikin ni Lolo ang braso ko at sabihan akong nasa mansyon na kami. Napailing na lang ako matapos kong balikan ang naganap. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Mr. Muller. At kahit na sinabi ng doktor sa amin na huwag mag-alala dahil hindi naman daw seryoso ang pagkabagok ni Mr. Muller, ay hindi ko pa rin mapigilang mag-alala, lalo na't nandoon ako nang mangyari. Ang dami kasing pumapasok ng mga posibilidad sa isipan ko. Na paano kung ibang isipin ng mga kaibigan niya sa akin? Na paano kung isipin nila na ako ang may gawa nun? Na intentional ang pagbagok ni Mr. Muller. Nasa bunutan ko na lang ang sarili ko. Sana pala, pinaalam ko kay Logan at Marco ang nangyari. Christine. Napatuwid ako ng upo sabay tingin sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Mr. Muller. Agad ako napatingin sa bukol sa gilid ng noo niya. Mabuti na lang at hindi na yon gaanong malaki. Sir, tawag ko sa kanya bago ako tumayo. Uriel. Call me Uriel. Paalala niya. At himala na hindi masungit ang tono niya. Lolo's just around. Tumango ako bago humugot ang hininga para i-activate ang pagpapanggap. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya at tipid ng umiti. Gusto ko pa sanang lumapit sa kanya at magkunwari na sinusuri ko ang mukha niya. Pero hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko pa kaya. Nahihiya ko na naaasiwa na ewan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. I should be the one asking you that, but I'm fine. Mahina niyang sagot bago ko tiningnan ng diretso sa aking mga mata. How about you? Kumusta ang pakiramdam mo? Pilit akong ngumiti sa kanya. Okay lang ho ako. I was just shocked. Nakita ko ang bahagyang pumumula ng pisngi niya at tenga bago siya nagkamot sa pisngi. I'm sorry for what happened. I didn't mean to collapse. Sambit niya bago lumapit sa akin. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil yun lang ang paraan para maibulong ko sa kanya ang gusto kong sabihin. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko, sir. Pero masaya po kung nawalan kayo ng malay. Mahina akong sambit. Dahil kung hindi ka nawalan ng malay at natuloy ang ginawa natin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Baka mas maging komplikado pang sitwasyon. Dagdag ko bago tuluyang kumala sa yakap niya. Nakita ko kung paano kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay umiling siya at hinawakan ang kamay ko para pigilan akong umalis. I also want to apologize for taking your bridge. Please don't. Putol ko sa sinasabi niya at hindi napigilang maikuyom ang kamay ko. Please, don't apologize for it. Huwag mo nang pababaing palalo ang tingin ko sa sarili ko. Halos pabulong kong sambit habang padiin ang pagkakahawak ko sa kamay ko. Please don't shove that mistake at my face. Halos pakiusap ko sa kanya. At hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. And let's stop talking about it, Uriel. Don't ever mention that again.
Yun na lang ang gawin mo kung talagang gusto mong mag-sorry sa nangyari. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita pa. Agad akong naglakad palayo sa kanya dahil ayokong makita niya akong umiiyak. Kahit na ilang beses ko nang sinasabihan ng sarili ko na huwag nang isipin ang nangyari, na huwag nang gawin pang big deal ang pagkawala ng virginity ko, ay hindi ko pa rin mapigilan. Big deal yun sa akin. Prinsipyo ko na ibibigay lang sa lalaking tunay na magmamahal sa akin. Sa lalaking makakasama ko habang buhay. Wala naman ako ibang masisisi, kundi sarili ko. Pero kasi, kapag nakikita kong pagmumukha ni Mr. Boler, ay hindi ko mapigilang maibuntog sa kanya ang sisi. Dahil kung hindi niya sana ako hinila sa sitwasyon niya ngayon, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Kung hindi ako naging instant bride ng bilyonaryong yun, hindi sana bababa ng ganito ang tingin ko sa sarili ko.